Kamusta, aking mahal na mga kapatid? Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumainyo. Ito si Pras Antonio Jr. at ninanais ko na sa araw na ito ay gumawa ang Diyos ng bago sa iyong buhay, na punuin kanya ng mga biyaya, tagumpay at mga pagliligtas at na manatili kang matatag sa kanyang presensya. Ngayon gusto kong magbahagi ng isang salita na aantig sa iyong kaluluwa at magpapaisip sa iyo kung kumusta na ang iyong buhay kasama ang Diyos at kung ano ang kailangan mong gawin upang magkaroon ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. At pagkatapos, sa huli, gusto kong ipagdasal ang iyong buhay. Pagsasamahin natin ang ating pananampalataya at sigurado ako, ang Panginoon ay kikilos para sa atin, papatahimikin niya ang ating puso at tutuparin niya ang kanyang kalooban sa ating buhay. Amen? Pakilike ang video, mag-subscribe sa channel ko, at i-activate ang bell para makakuha ng YouTube notification sa susunod kong upload. Araw-araw akong gumagawa ng panalangin tuwing umaga para matanggap mo ito. Tuwing gabi, nag-iwan ako ng mensahe ng pananampalataya at panalangin para matapos mo ng maayos ang araw mo. Ang ganda ng karanasan, naririnig ko mga komento at patotoo ninyo at natutuwa akong maging bahagi ng buhay ninyo para mapag-isa ang ating pananampalataya. Sa ganitong paraan, lumalakas at lumalago rin ako kasama kayo. Ayos ba? Basahin natin ang isang bahagi mula kay Jesus mula sa aklat ni Marcos. Tingnan mo ang nakasulat. Kapag nananalangin kayo at may sama ng loob sa iba, patawarin ninyo sila upang kayo rin ay patawarin din kayo ng inyong amang nasa langit sa inyong mga kasalanan. Napansin mo na ba na ang pinakamahirap patawarin ay ang mga pagkakamaling nagawa ng mga taong malapit sa atin? Pero baka nagtatanong ka, bakit pastor? Bakit ang hirap minsan patawarin ang nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, mga pinsan ko? Sa totoo lang, nangyayari ito dahil araw-araw nating kasama ang mga taong ito. Kung mahirap na ang mabuhay, mas mahirap pa makisama araw-araw. Napakahirap makisama at kaya nga kailangan nating palaging magsanay ng pagpapatawad, kailangan nating tingnan ang tao sa paraan ng pagtingin ni Jesus. Dahil kung hindi, palagi tayong mabubuhay na may alitan sa ating mga relasyon. May mga pamilya na matagal magkasamaan, minsan umaabot pa sa iba't ibang henerasyon, puro away pa rin. At kung walang isang tao doon na magpapatawad, walang magpapakita ng pagmamahal, magpapatuloy lang ang siklo ng kasalanan na ito, hindi ito matatapos. Kaya sinasabi ng Biblia sa unang Pedro Kabanata 4, ang pagmamahal ay tumatakip sa maraming kasalanan. Alam mo bang ibig sabihin nito? Na kapag may lumapit sa iyo at nagsimulang magsalita ng masama tungkol sa ibang tao, nagsimulang mangutya sa kanya o anumang bagay na ganun, at ipinakita mo ang pagmamahal, sa sandaling yon, tinatakpan mo ang maraming kasalanan na maaring magmula doon. Kapag may gumawa o nagsalita ng masama sa iyo, ngunit ipinakita mo pa rin ang pagmamahal. Tinatakpan mo ang mga kasalanan, hinaharangan mo ang kapangyarihan ng kadiliman, pinapahiya mo si Satanas, at ginagawa mong pawiin ng pagmamahal. Isang pagkawasak na darating sana dahil ang chismis ay nagdudulot ng pagkawasak, ang mga salita ay maaaring pumatay, yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya kailangan nating maging mga taong lumalaban sa kasalanan na sumisira sa kasamaan sa ating pamilya, sa ating henerasyon, sa ating buhay. Alam ko na marami sa inyo ang iniisip, madali lang sabihin yan pastor. Gusto kong pumunta ka sa bahay ko para makita mo ang mga awe at ang klase ng mga tao dito. Alam kong mahirap pero posible, sa tulong ng Diyos kaya natin. Hindi ko nilalagay ang sarili ko sa posisyon na humusga sa iyo o sa iba. Nandito lang ako para tumulong. Alam ko rin na mahirap dahil mahal natin sila at minsan sinusubukan nating bigyan sila ng payo at dalhin sa tamang landas ng Diyos. Madalas ayaw pa nila kasi kailangan pa nilang matuto, mag-mature at minsan masaktan, di ba? Wala tayong magagawa kundi ipagdasal sila, sabihin ang tama at magtiwala na ang Espiritu Santo ang kukumbinsi sa tao. Baka ang dahilan ng sakit sa puso mo, mga sugat at sa kaluluwa mo ay dahil may tatay kang alkoholiko at marahas. O baka naman isang ina na hindi ka minahal at pinabayaan ka imbes na bigyan ka ng pagmamahal. Maaring kaibigan o kamag-anak na nagtaksil sa tiwala mo. Pero ang totoo, sa lahat ng mga ganitong sitwasyon, napupuno tayo ng galit at sama ng loob at dahil dito, maaari rin nating masaktan ang mga taong mahal natin. Baka nagtatanong ka, Pastor, paano ko matatapos o matitigil ang kasamaan na ito?
At napakasimple lang ng sagot sa pamamagitan ng pagpapatawad. Isang araw, nagbabasa ako ng isang artikulo sa isang magasin mula sa isang Amerikanong psikologo at tinalakay niya ang pagpapatawad at nakita kong napaka-interesante nito. Maaring hindi siya Kristiyano, pero isa siyang lalaki na kinikilala ang kahalagahan ng pagpapatawad. Sinabi niya na ang pagpapatawad ay ang pagdesisyon na talikuran ng karapatan mong saktan ang nanakit sa iyo. Uulitin ko, ang pagpapatawad ay ang pagtalikod sa karapatan mong saktan ang isang taong nananakit sa iyo. Posible lang ito kapag naintindihan mong kapag sinaktan ka ng isang tao, ibig sabihin na saktan din siya. May sugat din siya sa kaluluwa, kaya sinusubukan ka rin niyang saktan. Ang tao ay hindi masaya o kontento, kaya dapat mo siyang tingnan ng may habag tulad ng pagtingin ni Jesus. Si Jesus, ganun niya tingnan ang tao. Nilalagay niya sarili niya sa kalagayan nila. Alam mo yon? Madalas tayong humusga sa tao at nakakalimutan na may dahilan at pinanggalingan ang lahat. Kaya dapat ilagay natin ang sarili sa kanilang kalagayan. Maraming tao dyan na mapait, masungit, mga taong hindi masaya at pati na rin mga Kristiyano, mga taong naghahanap sa Diyos. Kailangan ng mga taong ito ang ating pagmamahal at pag-unawa. Wala ring silbi kung sasalungat tayo o pilit silang baguhin agad. Minsan, may sugat sa kaluluwa na matagal lang nandoon. At kung patuloy natin silang hinuhusgahan, hindi natin makakamit ang pagbabagong gusto natin. Palagi kong sinasabi na mas mabuti ang habag kaysa sa paghatol. Madalas sa buhay ko, napunta ako sa mga simbahan na puro paghatol ang ipinapangaral ng pastor. Puro masama lang sinasabi niya, laging pinapakita na ang kasalanan ay ilalayo ako sa Diyos at sisira sa akin. Puro masasakit na salita, minsan totoo naman, mga totoong bagay. Pero yung paraan ng pagsasalita niya, napapalayo ang mga tao, napapasarado ang puso ng mga tao. At lahat ng iyon nagturo sa akin ng isang bagay, ang habag ay mas nakagagamot kaysa sa paghatol. Kaya nagpasya ako mula sa sandaling iyon, sa mahirap na yugto ng buhay ko na pinagdadaanan ko noon, gusto ko lang ng salitang pampalubag loob at may mag-abot ng kamay para samahan akong maglakad ng matatag kasama ang Diyos. Hindi ko yon natanggap, kaya nagpasya akong ganoon sa iba. Pinahintulutan ng Diyos ito para masabi ko sa iyo ngayon. Ibuhos mo ang habag at kapatawaran sa buhay ng mga tao. Ibigay mo ang kapatawaran sa kanila. Amen. Ang pinakamainam na paraan ng pagpapatawad ay maunawaan kung paano ka pinatawad ni Jesus na kahit di ka karapat-dapat, lagi kanyang pinapatawad. At sinabi niya ang isang napaka-interesanteng bagay, babasahin ko ulit dito at kapag kayo ay nananalangin, kung mayroon kayong sama ng loob laban sa kahit sino, patawarin ninyo siya upang kayo rin ay patawarin ng inyong amang nasa langit sa inyong mga kasalanan. Tingnan mo, patawarin mo, dahil ang pagpapatawad ng Diyos ay nakadepende rin sa iyong pagpapatawad sa iba. Iyan ang ibig sabihin ni Jesus dito. Baka iniisip mo, pastor, kung patawarin ko siya parang pinapalaya ko siya sa kasalanan na dapat niyang akuin dahil sinaktan niya ako. Gusto kong sabihin kapatid, huwag mong isipin yan. Hindi mo naman pinalalaya ang kahit sino sa kasalanan. Pinalalaya mo ang sarili mo mula sa sakit at sama ng loob at inilalagay mo ang sarili mo sa mga biyayang inihanda ng Diyos para sa iyo. Dahil kapag pinatawad mo ng taos puso, makikita mo na pararangalan ka ng Diyos, patatawarin ka rin ng Diyos at babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Amen. Kaya gusto kong ipagdasal ka ngayon. At pakatandaan mo ito, ang pagpapatawad ay hindi isang opsyon. Ito ay tungkulin ng bawat Kristiyano. Kaya kahit ayaw ng puso mo, magdasal ka sa Diyos. Ipagkatiwala mo ang buhay ng taong iyon sa kamay ng Panginoon at hilingin mo sa Diyos na alisin lahat ng masamang damdamin na nasa loob mo. Maniwala ka kapatid, may kapangyarihan ang pagpapatawad at nalulugod ang Diyos dito. May mga himalang nangyayari pagkatapos at nakakabuti ito sa lahat dahil tinatakpan ng pag-ibig ang maraming kasalanan. Amen. At isa pang detalye mga kapatid, minsan mahilig talaga akong magsalita ng marami pero gusto ko lang maging malinaw. Kapag pinatawad mo ang isang tao, hindi ibig sabihin na mawawala na agad ang masamang pakiramdam mo tungkol sa kanya. Minsan, matagal bago mawala ang mga nararamdaman kasi minsan malalim talaga ang sugat, sobrang hirap tiisin. Pero ang mahalaga ay pinatawad mo siya dahil sa pananampalataya. Kasi ginagawa mo ito dahil sa pananampalataya. Naniniwala kang pagpapalain ka ng Diyos. Naniniwala kang ito ang pinakamagandang desisyon. Kapag nagdesisyon ka, susunod din ang damdamin mo sa naging hakbang ng pananampalataya mo paglipas ng panahon. Maliwanag ba?
Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at gusto kong ipagdasal ang iyong buhay. Papuri sa Diyos. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais kitang pasalamatan para sa salitang ito dahil ang iyong salita ang nagbibigay sa amin ng direksyon, nagbibigay ng kaaliwan at nagbibigay ng pag-asa para sa mas magagandang araw. Salamat Ama na kami ay makakapatid kay Kristo kahit di pa nakikita. Ramdam ko ang iyong dakilang pagmamahal para sa bawat isa. At alam ko na ito ay gawa ng Panginoon dahil ang Panginoon ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat Ama ko sa palaging pagpapatawad sa amin kahit na kami ay gumagawa ng mga maling bagay, kahit na kami ay hindi nakalulugod sa iyo, madalas at halos palagi. O Panginoon, maawa po kayo sa amin muli dahil madalas hindi namin kayang magpatawad Panginoon. Iniisip namin na mas mataas kami kaysa sa iba na hindi namin kailanman gagawin ang mga ginawa nila laban sa amin. Pero Panginoon, kami rin ay makasalanan at ang iyong salita ay nagsasabing walang matuwid o tunay na naghahanap sa Diyos. O Panginoon, masama ang aming puso at kinikilala namin ang aming kasalanan. Paggising pa lang namin, nakakasala at nagkakaroon na kami ng maruruming kaisipan. Panginoon, maawa ka sa amin, ipahid mo ang iyong dugo, Jesus, sa aming buhay, sa aming pamilya. Panginoon, ilang beses ba naming hindi ka napalugod? At kapag may nakagawa ng masama sa amin, hindi namin magawang magpatawad. Kahit ikaw, Panginoon, laging nagpapatawad sa amin. Na sana mabuhay tayo na kahit tayo magpapaalam tayo, pero magpapaalam tayo, sinasabi natin. Pero hindi naman tayo masama dahil tayo ay masama dahil tayo ay ganoon. Sa taong ito, Panginoon, kahit gaano kasakit ang ginawa ng iba, tayong may sama ng loob ang napapahamak. Kami, O Panginoon, huwag mo nang hayaang inumin pa ng iyong mga anak ang lason na ito na pumapatay sa kaluluwa na sumusugat sa espiritu. Panginoon, turuan mo ang taong ito na ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng nakasakit sa kanya at sana'y mapatawad niya sila ngayon, huwag nang ipagpaliban pa. Panginoon, huwag mo nang hayaang magkaroon pa ng puwang ang kaaway na ang kaaway ay magpatuloy sa pagdadala ng sama ng loob, alitan at hadlang sa pagitan ng mga pamilya. O aking Ama, sinasabi ng iyong salita na ang mga taong nagtatago ng sama ng loob sa kanilang puso ay lumalayo sa iyong biyaya at hindi lamang nila nadudungisan ng kanilang sarili kundi pati na rin ang iba. Panginoon, alisin mo ang kapaitan sa puso ng babaeng ito, hindi na siya makapagsaya o humanga sa araw, sa kalikasan at sa iyong mga kahangahangang gawa. Dahil nakakulong siya sa sarili niyang mundo, may sugat ang kanyang kaluluwa. Panginoon, simula ngayon, naway dumating sa kanya ang iyong balsamo at presensya. O Diyos, sa ngalan ni Jesus, Panginoon, ibuhos mo ang iyong biyaya. Ama, naway matutunan naming magsaya sa iyo at tapusin na ito. Sa lahat ng negatibong pag-iisip, pakiramdam, kasamaan, galit, sama ng loob at kawalan ng pagpapatawad, O Diyos, nawa ay mapasa amin ang iyong kapangyarihan at ilagay mo ang iyong kamay sa aming puso. Ipinapahayag namin, Panginoon, ang kagalingan at kapatawaran, pinalalaya namin ang taong iyon sa pananampalataya. Pagpalain mo, Panginoon. Lahat ng mga nanakit sa amin, lahat ng mga nagtaksil sa amin, lahat ng mga naiinggit, galit o may anumang laban sa amin, Pinalalaya namin sila sa pangalan ni Jesus at hinihiling namin, Panginoon, maawa ka sa kanila. Huwag mong hayaang malinlang o magpatuloy sila sa maling landas ng kaaway. O Diyos, o aking Ama, pagpalain mo ang buhay na ito at pagpalain mo rin ang aming buhay. O Diyos, dahil nais naming lumakad sa iyong presensya araw-araw, sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen.